Si Maria Milagros Magsaysay o mas kilala sa tawag na Mitos, ang kasalukuyang kinatawan ng unang distrito ng Zambales. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Business Administration mula sa Universidad ng Pilipinas at naging negosyante bago pumasok sa politika. Napangasawa niya si Jesus Vicente Magsaysay, isa ring negosyante at anak ng dating gobernador ng Zambales at may 6 silang anak. Mula sa kilalang angka ng mga Magsaysay, marami sa kanyang mga kamag-anak sa kanyang asawa ay pawang mga politiko rin. Sa kalaunan, sumabak na rin siya sa politika noong 2004 bilang kongresista at nakilala bilang congresswoman libre dahil sa mga libreng serbisyo sa kanyang distrito. Nakilala rin siya sa bansag na Dragon Lady dahil sa kanyang pagiging palaban at kritikal sa kongreso. Bilang kandidato, dapat pa si Mitos Magsaysay sa inyong boto. Diretsuhan na tayo. Liability ba o medyo may problema yung pagiging alay nyo raw kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo? Other people say it's a liability kasi meron siyang mga issues against her ngayon. Pero sabi ko naman po, I'm not her keeper, I'm not her protector, I'm not her defender. I was not part of her implementors in the last administration. Ano nangyari? Ba't parang nagkaroon kayo ng ugnayan o relasyon? No? Kaya lang ho siguro ako na-associate sa kanya kasi pag nakikita siya sa TV ngayon, congresswoman siya, lagi akong katabi. Kasi nagkataon, seatmate ko siya. Ginawa kaming seatmate ng Congress. Kasi magsaysay ako, makapagal siya. Ang flip side po noon, palagi naman kayong bumabatikos kay Pangulong Aquino. Wala ho ba kayo nakikitang magandang nagawa? Hindi naman si Pinoy ang kalaban ko eh. Yung issues lang at programa na nakikita kong may problema. There were times na talagang pinuri ko siya, yung simplicity ni Pinoy. Nung pagka-start ng kanyang administration, yung tinanggal ng Wangwang, sinet niya yung tone as far as yung demeanor ng government officials na dapat simple lang sila. Pangalawa, nakita ko naman na meron siya talagang puso to serve the country. Yun lamang, yung mga ibang appointees niya, doon ako may problema. Sabi niyo hindi ito kay Pinoy. Pero yung pong PDAF ninyo o pork barrel, mula 2010 ay umabot lamang sa 15 million pesos ang naibigay sa inyo. Tama po. Ito po ba'y panglinikis sa inyo o mukhang sila na may personal? Anong tingin niyo? Definitely po na may personal na po sila. Kasi sinabi naman, nung nag-interpret kay Butch Abad, sinabi niya political realities daw kung bakit ayaw nila ako releasean ng PDAF. Sabi ko, alam mo, kung galit kayo sa akin dahil lagi ko kayong nababati ko sa ibang programa ninyo, don't take it out on my constituents. They deserve the PDAF for the district. Kasi taxpayers din naman yung constituents ko. Everyone is entitled to their share. Bakit mo ipagkakait sa mga constituents ko yung PDAF? Yung iba doon, bumoto rin kay Pinoy as president. Pero nasobrahan daw ho kayo ng panahon ni Pangulong Arroyo naman. So, historical justice daw ito. Yung dating drought ang PDAF, ngayon mas may bounty. Ano yung sinasabi nilang sumobra, ma'am? Wala nga ako halos nakuha kayo nung panahon ni GMA. Wala rin. Wala rin. Actually, yung PDAF ko lang inaasahan ko. Kung tingnan po nila yung track record ko nung panahon ni GMA, hindi po ako yung favored one ni GMA. Wala nga akong extra, wala nga akong ambulansya nakuha sa PCSO, wala akong nakuha lump sum appropriation, wala po ako nakukuha, hindi nga ako kasama sa biyahe, hindi po ako kasama doon sa mga fertilizer issue. Wala nga eh. Po ako, naghanap ako ng pondo. At doon ko nakita kapag ikaw pala isang credible na mambabatas, walang bahid-dungis pangalan mo, maraming mga private corporations na tutulong sa iyo, binuhos po nila yung corporate social responsibility na sa distrito ko. At hindi po ako humihingi ng cash. Kung ano po kailangan ng district ko, nililista ko lang po lahat, silang bumibili. Dapat wala mga pork barrel ang mga legislators para mag-focus na lang sila sa legislation, hindi dun sa executive function ng isang congressman or senator. Kasi yung iba napapansin ko, imbis na mag-focus sa passing laws, amending laws, repealing laws, and reviewing the law, nakafocus lang sila sa projects at saka pwede lang iuwi sa distrito na hindi na sila pumapasok sa Congress. Hindi ho ba parang kinargahan nila ng Magsaysay yung partido ng LP, yung coalition, para kayo i-shut out? Actually ho, noong 2011, sinabi ko na po na may bala akong tumakbong senador. Okay. Hindi naman po nag-signify yung uncle ko na gusto niyang tumakbo. Sabi kasi niya, politically retired na raw siya at magiging gentleman farmer na lang siya. Kaya nagulat po ako kasi nung, di ba, in-announce ako ni Vice President Binay ng March
biglang in-announce ni Senator Dilo na tatakbo yung uncle ko nung May. So hindi po dapat ako magpaliwanag. Dapat yung uncle ko ang magpaliwanag sa tao kung ba't pa siya tumakbo, knowing na na-announce na po ako at never niya sinabi sa akin gusto niya tumakbo. Kasi kung gusto pala niyang tumakbo nung umpisa pa, di sana sinabi niya sa akin, baka pinagbigyan ko pa ho siya kasi mas matanda po siya eh. Tingnan po natin yung SALN nyo. Mula po 2004, ang net worth nyo 70 million. Yes po, ma'am. Pero nito pong 2011, nagtapos sa 78 million. Ang kapansin-pansin, medyo malaki yung liabilities ninyo. Apo. 25 million noong 2004, tapos ngayon po ay nasa 50 million pesos. Saan po itong mga pagkakautang na ito? Kasi marami ho kasi yung mga iba dyan, wala ho, yung businesses kami namin abroad. So, syempre, kung partner ka ng asawa mo, kailangan mo isa pa ipasok ho yung mga liability niya sa yung mga businesses namin. So that's why Okay. nag-balloon po. Mr. At saka syempre po, maraming hulugan na condominium ngayon eh. Di ba ho? Babayaran mo ng 5 years, tapos pagdating ng 5th year, pwede mong iutang uli. So kaya po, lumaki po at nag-balloon yung liabilities. Kasi yung mga binibili ko ng hulugan, pati 10,000, 10,000. So hindi ka ba natatakot nga na nationwide ng campaign, wala kang pera? Paano ka makikilala? Well, alam mo, dinadaan ko na lang sa sipag at tiyaga. Tsaka nakikita ko naman na along the way, hindi naman marami ho mga institutions naman na siguro willing tumulong sa akin. Alam mo, importante lang naman dito, may bobo ka magsasalita for you in a certain barangay. Kamusta yung rating mo sa survey? Sa tingin mo, mababago ba ito? Pag narinig nila, paano ka sumagot sa mga issues at malaman yung mga naging programa mo na hindi alam ng iba? Alam mo, sa totoo, depende kasi kung sino nagpa-survey, Arnold eh. Hindi naman sinasabi ng SWS at Pulse kung sino nagbayad eh. Depende kasi kung anong questions yung tinanong dun sa survey to certain candidates. What is important to me is how the people on the ground react pag nagsasalita na po ako. Ba't kayong karapat dapat na iboto sa Senado ng ating mga kababayan? Well, una-una sinabi ko nga ho, kung gusto nyo ng isang kandidatong masipag, hands-on, pumapasok, talagang tinututukan lahat ng batas, na marunong makinig sa taong bayan, hindi bulag, pipit, bingi, yung kaya pong magsalita para sa kapakanan at interest ninyo, kahit na po minsan you will ruffle some feathers in the administration. Kung gusto nyo ng kandidato po na hindi kayo bobolahin, yung talagang will call a spade, na yung tipong sulit yung sweldo ibabayad ninyo, siguro you might choose someone like me. Maraming salamat po. Congresswoman Maria Vilagros Mitos Magsaysay, kandidato. Thank you so much. Both of you.